Ang araw mga kamongju, mga kasosyo, 295 days bago ako maging isang tunay na entrepreneur at malupit na businessman. Hindi ako nakapag-vlog kahapon, hindi ako nakapag-upload ng videos kahapon kasi sobrang busy. Kaya kailangan ko ngayon upload ng 2 beses ngayong araw na ito. Hindi ko talaga mimintisan yung challenge na araw-araw mag-upload, basta kada araw-araw isa. May manood man o sa wala, kailangan makapag-upload ako kahit isa lang. Isang practice na rin yan para sa pagninegosyo. Kailangan pag meron kang target, kailangan mong gawin kahit na mangyari. Siguro nagtataka kayo mga ka-mongju, mga kasosyo, kung bakit na babanggit ko lagi yung mongju, salitang mongju. Nakuha ko siya sa paborito kong puppet na lagi ko siyang katabi matulog. Cute na cute ako sa kanya. Ipapakilala ko siya sa inyo. Ito siya, oh. Yan po si Mongju. Diba? Kamukha ko na. Araw-araw ko nang kasama. Ayun. Yun nga, 295 days na lang. Naka 4 videos na ako. Yun, natutunan ko kahapon. Pasensya na, hindi ako nakapag-gawa ng videos. Ang mga natutunan ko kahapon yung stages ng pagninegosyo. Meron palang stages ng pagninegosyo. Ang unang-una dyan yung survival. Dito sa survival, dito yung nagsisimula ka pa lang, tapos kailangan mo makasurvive sa loob ng 2 taon. Kailangan may survive mo yung negosyo mo. Nandiyan na yung mga challenge na kukulangin ka sa budget sa pagninegosyo. Nandiyan pa yung may mga utang, may mga mangungutang. Nandiyan na rin yung challenge na minsan mawawalan ka ng matutuyuan ka ng cash. Diyan mo dapat kagalingan sa cash flow. Kailangan marunong ka sa mga payable, receivable, para hindi bumagsak yung negosyo mo sa unang 2 taon. Sa survival, dito napaka importante nitong part na to ng negosyo sa survival, kasi dito nasusubok yung negosyante. Dito ka maaaring bumagsak, napakaraming challenge. Pero pag nalampasan mo naman yun, papunta ka na sa security. Nandito na yung meron ka ng mga clients, meron ka ng mga customer, regular customer, may mga nagbabayad na, may pera ka na, may konting pera. Dito kasi sa part na to, dito maraming naliligaw sa security, kasi pag may pera ka na, bibili ka ng mga luho, kung ano-ano na pwedeng paggastusan, na dapat yung pera dapat pinapaikot mo sa negosyo, hindi sa mga luho. Kasi isang pagkakamali mo lang sasuffer yung negosyo mo.
isang maling decision lang na pwedeng yung security ng negosyo mo mabaliwala yung ilang taon na pinagdaanan mo para may survive yung business na to. Ang susunod naman yun is stability. Stability is andito na yung yun nga, yung marami ka ng branch, yung mga branch ng negosyo mo, nanganak yung negosyo mo. Tsaka dito sa stability, dito yung part ng negosyo mo ay established na, iba't ibang tao na yung may mga lumalapit na sa'yo. Andiyan na yung mga bangko, investment, yun nga, yung franchise, yun. Marami ding mga challenge, pero stable na siya kasi establish na yung negosyo mo kilalang kilala na. Ito na yung yung nagagamit na sa mga pang-araw-araw, yung bang ano na siya, kasama na siya sa pang-araw-araw na tulad ng halimbawa na lang yung asin sa bahay, kailangan na siya sa pang-araw-araw, yun, ganyan ba. Tapos ang success naman, ayun, ito na yun na pwede mo nang iwanan yung negosyo mo, meron ka ng sistema, pwede ka nang magbakasyon kung saan na kahit wala ka na dun sa negosyo mo, success na yung negosyo mo, kaya niyang tumakbo mag-isa kasi may sistema na. Sustainability, ito na yun na pwede ka nang diversify na either i-invest mo sa ibang mga venture, kasi sustainability na yung sustain na yung negosyo mo kumikita ka na, yung mga pera na pumapasok, andyan na yun ang mga profit, kailangan mo na siyang diversify. Pwede sa real estate, ganun. Ayun lang po, sana marami pa akong matutunan sa aking journey patungo sa pagiging isang entrepreneur. Yun lang po, sana marami pa akong matutunan at ako ang aral, lahat ng aral step by step, ilalagay ko siya sa aking isipan para pag dumating yung araw na ako na nagninegosyo, marami akong mga basihan, alam kung tama at mali. Hindi natin masasabi na hindi ka magpifail kasi sa pagpifail, doon tayo natututo, doon tayo grow. Hindi tayo natatakot mag-fail kasi ang failed is aral, isang aral para sa ating matagumpay na pagninegosyo sa future. Maraming salamat po.